take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival staring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Oh, we worship you, God. We lift your name in this place. Just have your way, Jesus. Hallelujah. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity, oh, we declare, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Oh, we believe. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. So we give you praise. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Oh, just have your way. Break my heart for what
into eternity. Oh, we declare, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Oh, we sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. We declare, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Oh, we worship you. We exalt your name. Just have your way, Jesus. We lift your name in this place. Hallelujah. We worship you. We exalt your name, oh God. Just have your way. Just have your way. We worship you. Yes, we worship you, Lord. Hallelujah, you're worthy of all worship. You're worthy of our praise. You're worthy of all glory. You're worthy of all honor. We bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name, Jesus. We bless your name, Abba Father. Continuously stir our hearts, O God. Stir our hearts so it can be raised
to love you, to serve you, worship you. Stir our hearts, O God, to honor and glorify your holy name. Stir our hearts, Lord. Stir our hearts by your Spirit. Stir our hearts for us to really be in a revival mode every day. That we keep on desiring you, praising you, worshiping you, serving you all the days of our life. Dakilang Diyos, all we wanted is that you are lifted high and magnified in us. You must increase, we must decrease. That our life, Lord, really is well-pleasing unto you. Kaluguran mo ang mga buhay po namin. Dahil kami totoong sumasamba, nagpupuri, dinadakila, tinataas ang pangalan mo. Kamangha-mangha ka sa aming mga buhay, O Diyos. Wala kang katulad. Makapangyarihan ka. At walang gawa ng kaaway o anumang puwersa ng mundong ito ang kaya kang talunin o kaya kang higitan. Dahil walang imposible sa iyo at walang mahirap sa iyo. Makapangyarihan kang tunay sa buhay po namin. At kung ano man ang gustuhin mo, makakapangyari po ito. At hindi po gawa ng masama ang makakapanaig, kundi alam namin sa patuloy naming pagpapasakop sa iyo at pagsamba sa iyo, mamamasdan, mararanasan ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian sa buhay na ito. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong kami magkakasama ngayong gabi. Sabi mo, kung may dalawa o higit na nagkakatipon para sa iyo, nandoon ka sa kanilang kalagitnaan. At gumagawa ka sa bawat panalangin na pinagkakaisahan, tinutugon mo po ito. Kaya ngayong gabi, naniniwala kami, kumikilos ka sa puso't buhay ng bawat isa sa amin sa pagsasama-sama namin. Tuloy naming tinatalaga sa iyo, Panginoon, ang bawat kapatiran ng LPBC. Kami na nandito ngayon, katagpuin mo kaming patuloy. Lord, puspusin mo kaming patuloy ng iyong banal na Espiritu. Kung may nagagawa man kaming kasalanan, Lord God, na alam namin meron, patawarin mo po kami, O Diyos. Pakalinisin mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. Nihiling namin sa iyo na patuloy na kami balutin ng iyong kaluwalhatian sa buhay na ito. Sa simbahang ito, sa pagsasama-sama sa ministeryong ito, Panginoon, masunod ang iyong layunin sa amin. Kami lumago sa aming relasyon sa iyo, maging matibay ang relasyong ito sa iyo. Ang mga salita mo na mapapahayag sa amin ay hindi hanggang kaalaman lang, kundi buhay na nabinabago kami at nakakapagbigay tunay na kaluguran din sa iyo. Ngiti, kagalangan din sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, aking hiling na kami po ay patuloy na punuin mo sa buhay na ito. Walang kulang. Lahat ng bahagi sa amin, punuin mo po, O Diyos. Alam namin, Panginoon, sa iyo, sa piling mo, kami ay kompleto. Kaya Lord, nandito kami, sama-sama kami, nananampalataya, Lord God, nakikilos ka sa simbahan po namin, sa bawat pamilya po namin. Alam ko, Panginoon, na kinakatagpo mo kami, hinihipo mo kami, pinupuspos mo kami, pinupuno mo kami, binibigay mo ang lahat ng kailangan namin, at alam namin, Panginoon, pwede namin deklara na tuloy kaming pinagpala at pinaburan sa buhay na ito. At anong mga harapin na pagsubok at anong mga bagay na
kumbaga, kami po ay susuong, kami po ay lalabas na mananagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, ngayong gabi, siyempre dinadalayan ko sa iyo ang aming mga kapatiran. Patuloy na pag-ingatan mo si Brother Ron na pabalik sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ikaw po yung mag-ingat sa kanyang pagbiyahe. Dali mo siya na mapayapa doon sa ilang buwan na siya mananatili doon. Gamitin mo siyang pagpapala. At yung pamilya na dito na iniwan, ay patuloy na lukuban mo rin ang iyong banal na dugo at pag-ingatan, Panginoon. Silang lahat patuloy na makaranas ng katagumpayan mula sa iyo at pagpapala rin araw-araw. At Sister Mercy, Lord God, we are continuously praying for her. Recover her, Lord God. Restore her yung health niya, O God. Salamat po, Panginoon. At ang kanyang pinagdaanan ay napagtagumpayan niya na in the name of Jesus. At hindi ko man, Panginoon, alam kung anong meron sa buhay po ng bawat isa ngayon. Alam kong inaabot mo kami. Ang aming mga kalusugan ay hindi nangangahulugan na kami ay mananatili sa sakit at karamdaman. Ang iyong kalooban sa amin ay kalusugan at kalakasan. Kaya, Lord, anuman ang threat sa amin ng kaaway to harm us and to bring sicknesses and diseases, in Jesus' name, it will not prosper in our bodies, in Jesus' name. And I thank you, Lord God, that we are healed, whole, and we are recovered and restored in Jesus' mighty name. And everyone, kung may mga pangailangan, lalo na finances, Lord God, I pray supernaturally provide. Wala pong shortages and lack. I pray, Lord God, na patuloy kang kumilos sa aming lahat. Patuloy kang manguna sa aming lahat. Wala pong mananampalataya ang mamumuhay sa sumpa, kundi pinagpalang tunay. Salamat sa mga katagumpayan sa bawat bahagi lang sa mga relasyon. Lord God, patatagin mo po, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa't pamilya, kahit kapwa namin mga mananampalataya. Lord, mahabag ka rin sa aming bayan, sa mga kaguluhan sa bansa namin, sa mga nadadinig na yung balita patungkol sa mga administrasyon at sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon. Lord, hindi lingid sa iyo ang lahat ng ito. Kaya mong i-twist ang gawa ng masama para sa bansa po namin, mula sa presidente namin, sa vice-presidente namin, sa mga gabinete, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga punong bayan, Panginoon, ng bawat lungsod at mga probinsya, sa mga lokal. Ikaw po ang kikilos. Dakilang Diyos, walang mahalaga sa amin, kundi ang malaya mo at malakas mong pagkilos para arestuhin ang kanilang mga puso sa iyo. Alam kong naipahayag na ang salita mo, pero aming dalangin, Panginoon, magkaroon ng epekto ito sa pamamagitan ng malakas at mabisang pangunguna ng banal mong Espiritu. Lord, bring strong conviction po sa puso't buhay ng aming mga kababayan, lalo na sa mga tagapanguna namin. Lord, I pray na mahabag ka po sa bansang Pilipinas at dalhin mo po ulit ito sa kalooban mo. Salamat, O Diyos, dahil alam namin wala namang mahirap sa iyo. Kami ng mga nananalangin, alam namin hindi kami mambibigo. Makikita namin ang tugon at manifestation ng mga panalangin ito at magtatagumpay ang bansang Pilipinas dahil ikaw ang magiging Diyos ng bansang ito. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami ang gabing ito sa aming pagsasama-sama ay tunay na magiging mabunga sa salita mo na pag-uusapan po namin. Hindi lang po ito hanggang panibagong kaalaman, kundi ito po'y patuloy na pagbabago na idudulot ng iyong banal na Espiritu. Lord, reveal your heart to us. Reveal yourself to us like never before. We thank you because we know, Lord God, our prayers, whatever we have prayed for and whatever we will still pray is already answered by you. With that confidence, we know, Lord God, we will surely see the miracles of God coming to pass and overflowing in each and everyone's life and family, in us and through us. We will be amazed of our great and awesome God working freely
and strongly and powerfully. We bless you, we honor you tonight, Lord God. Salamat sa kalayaang nagkakatipong kami. Salamat sa kalayaang kami nakakapanalangin. Salamat sa kalayaang kami ay patuloy na magtataas ng papurit pagsamba sa iyo. Salamat sa lahat ng ito. Karapat dapat ka na ikaw ay masamba dahil tunay kang Diyos, wala kang katulad. Purihin ka sa gabing ito. We entrust to you everything and we know, God, it is already a done deal. We give you praise, we give you honor, we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, good evening everyone. Bago sa magsiupo, go around, makipagkamayan po tayo. Okay, magandang gabi po. Good evening. Mukhang malamig tong gabing ito. Ha? Diyan lang. Mainit kanina eh. Mainit na kanina eh. Well, again, welcome sa ating midweek service, midweek prayer service. And we all know na dinesign po ng Panginoon ang ating midweek para hindi lang matuto, kundi siyempre mag-agree tayo sa isa't isa sa panalangin, kung ano man po yung mga pinagdadaanan, ano man po yung mga pangyayari. So we can address it to the Lord and believe na ang Panginoon po ay kikilos dito at hindi lang po basta na isambit sa panalangin, kundi alam natin may gagawin ng Panginoon sa mga pinanalangin natin. Amen? Okay, so welcome again and ilang mga paalala po before we proceed. So sa March 22 ay Youth and Young Adults Fellowship alas 4 ng hapon. Gagawin ito sa New Valley. Okay, sa New Valley. At ano bang gagawin nyo doon? Mukhang papababa lang kayo ng araw doon. So, it will be a joint fellowship. Pupunta sila sa New Valley para po dito sa youth tsaka young adults. I-invite po natin yung mga young adults natin tsaka yung youth natin to be joining this fellowship. Okay? At we are continuously encouraging you to be a part of our Summer Saya, May 17 and 18. Kung kayo po ay hindi pa bayad, pwede na kayo mag-ipon para kumpleto ng bayad. So hanggang last Sunday ng April po ang bayaran. Ang registration hanggang end ng March. Yan ang mga fees, yung mga babayaran, 2.5 sa adult, 13 and above, 6 to 12, 1.6, 3 to 5, 700, ang mga kids na 0 to 2 ay 250 pesos. Okay, kung 3 to 5 lang, 700 yan. Pag 6 years old na, 1.6 na sila. Okay? So, yan po yung mga babayaran at may t-shirts na tayo dyan, sizes. Kung wala pa po kayong size ng t-shirt nyo, pwede na kayong
Pasukat dyan para alam nyo kung anong actual size ninyo. Kasi hopefully by first week ng April, makapagpagawa na tayo ng ating mga t-shirt kasi masasabay tayo sa election month ng May eh. So ayaw natin makipagsabayan. Even though meron na tayong kakontak, but we don't want na mabitin-bitin tayo. Okay? So, yan po. At ano pang kailangan natin? Wala na. At reminder also, every Thursday, yung Prayer Warriors, we encourage again everybody to join. If you are available, 7 p.m. po yan by messenger video call. Okay? Pwede pong maki-join ang lahat doon. So, yan. Wala na tayong ibang announcements. Okay, so tuloy po natin yung ating lesson every Wednesday. And I think this is lesson number 57.57 na. Pero nasa session 25 tayo. Okay. So, series 25 na. Series 25 na tayo sa Kingdom Living. Now, again, paalala lang po. Tayo po ay niligtas ng Panginoon hindi para mamuhay para sa sarili natin, kundi mamuhay para sa Kanya. Tama ba? So, kumbaga, ang pagmamay-ari ngayon ng buhay na ito ay hindi na tayo, even though we are trying to still embrace this life. But, ang gusto natin, si Lord na ang mag-embrace nito para maggabay niya tayo ng tama sa buhay na ito. Even though may mga resistance tayo, pero ang pinakamagandang bagay na gagawin po natin ay mag-let go na lang tayo magpasakop na lang tayo sa Kanya. We are humble and submissive to Him para ma-fulfill talaga ang life in the kingdom while still on earth. And specifically, meron siyang mga utos na dapat nating sinusunod. At ang mga utos nito ay, sabi nga nun, hindi naman ito burdensome. They are all doable naman siya. But, even though it is doable, but still, we have an enemy, meron tayong kaaway na somehow maghihinder sa atin para i-resist na magawa ito. So, nabanggit ko rin last time, even until today, gusto ko i-remind kayo na ang public enemy number 1 is not actually Satan. Ang public enemy number 1 natin ay ating mga sarili. Okay? Ang ating mga sarili, kasi kapag bumubulong si Satanas sa atin, o ang kaaway sa atin, sinusunod natin, imbis na tayo ay umiiwas or hindi natin, kumbaga, in-entertain yung kanyang mga suggestion sa atin. So, ang struggle, the real struggle is that when we wanted to live in the kingdom is because of our flesh. That is why, sabi diyan sa next slide. Yan. The life of the kingdom cannot be lived through the flesh. Okay? Ang buhay sa kaharian ay hindi maisa sa pamuhay sa pamamagitan ng laman. So, ilang beses natin ipagpilitan ito sa sarili natin, lahat tayo sasablay. So, kahit na ipagpilitan natin sa laman, mamuhay sa kaharian, mahihirapan tayo, mapapagod tayo. Kasi limitado ang lakas natin. Pero kapag sa Panginoon tayo, hindi sa lakas nating sarili, makakayanan natin ang pressure to live according to the principles of God's kingdom. So, kaya nga, ito ang dapat meron tayo. Sabi nga noon, ang sabi ng salita ng Panginoon, not by might nor by power. Okay, not by the flesh, but by my Spirit, says the Lord Almighty. So paalala ito ng Panginoon, paulit-ulit, sa pamamagitan ng Espiritu ko. Not by our own might and power. Kahit na may kakayanan tayo,
we have learned a lot, okay, educated enough, or skilled enough. No, meron na tayong mga proper training at nag-excel tayo sa mga training na yan. Pero pag wala ang Espiritu ng Panginoon, this life will still end up a failure. Mananatili pa rin tayong bigo. Okay? So tonight, I want us to get something from this teaching also. Isang point lang po ito, medyo masasabi ko, doable din naman ito, pero it's very hard for us. May medyo malalim po ito. Pero basahin muna natin yung mga talatang kalakip muna dito. Okay, sabi nga nun, sa Luke 9:59 and 60, then he said to another, follow me. Ito yung mga kinakausap ni Jesus kasi may mga dahilan sila. So dun, sinabi niya dun sa isa, eto, follow me. But he said, eto yung sinabi nung isa, Lord, let me first go and bury my father. Okay? Nung sinabihan niya, sumunod ka sa akin, sabi nga ganon, Panginoon, unahin ko muna, alis muna ako, Panginoon, tapos ililibing ko muna tatay ko. But Jesus said to him, okay, sabi nga, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Okay, napakahigpit no, na sinabi ng Panginoon, I know your excuse, but sabi ko sa inyo, kung sumunod ka na lang, gawin mo ang pinagagawa ko sa iyo. Sasabihin natin, mukhang parang hindi yata fair ito, Panginoon. Parang ano naman, kumbaga, tawag dito, acceptable naman yung excuse. Kasi may patay ka, kailangan mo maglibing. But you need to bury your father first. But Jesus said to him, okay, susunod ka sa akin. Pero gantong gawin mo. Dapat maintindihan mo to. Let the dead bury their own dead. Ano ibig sabihin nitong, hayaan mo yung patay, ilibing niya ang kanyang sariling patay. Kasi patay na yon, wala na magagawa yun. Ibig sabihin, huwag mo nang intindihin ang patay. Even though, alam ko, nag-grieve ka pa. Parang ito yung, sabi nga nila, yung isa sa mga standard ni Lord na offensive sa marami sa atin. Na kapag sinabi ng Diyos sa atin, gawin mo ito. Ba't ko gagawin ito? Pamilya ko muna. Nangangailangan ng pamilya ko. Okay? But sabi nga ng Panginoon, but you go. Gumawa ka muna. Gawin mo muna ang pinagagawa ko and preach the kingdom of God. Because the dead cannot be alive anymore. But those whom you will be going, and as you preach the kingdom of God, they will be actually connected to life. Nakakuha niyo po? Ibig sabihin, etong patay, okay, tapos na to. Tapos na ang buhay nito. Pero ang sinasabi ko sa iyo, umayo ka, ipangaral mo ang salita ng Panginoon kasi eto kasi baka mamamatay itong mga ito. Pag hindi ka pumunta pa doon, mamamatay itong mga ito. Pero yun, ikaw makakapagdala ng buhay pa sa kanila. Okay? So, this is a classic example of how really to obey the Lord. Kung sasabihin natin, extreme po talaga ang pagsunod sa Panginoon. Kaya nga sa military, di ba, sabi nga noon, obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Kasi pag nakasunod ka na, hindi ka na magreklamo. Kasi nagawa mo na eh. Tama? So, ganun din ang sinasabi ng Panginoon. Dahil tayo nga, masasabi ko nga, totoo lang talaga, marami talaga tayong pwedeng gawing rason. Dahilan. At yan, isa sa mga
Kumbaga, acceptable na rason yan. But again, the Lord is just telling us, do this first. Gawin mo muna ito. Okay? Another verse. Tingnan niyo to. Lumampas na ba ako? Yan, Matthew 8:22. Sabi nga nun, but Jesus said to him, follow me and let the dead. Ito, dinirekta niya. Kasi yung kanina, inutusan niya eh. Ngayon, dinirekta niya sa Matthew. Follow me and let the dead bury their own dead. Okay, almost, the same naman talaga ito. But this is more direct. Kaya sabi ang ganon, doon sa taong nagbibigay ng excuse. Okay, sumunod ka at hayaan mo na sila. Sabi mo, Pastor, ang hirap nito. Parang ang hirap i-grasp ng gantong command mo para sa akin. Kasi, sa totoo lang, God is looking for people who will go all the way with Him. Tama? God is looking for people na baga sold out na gagawin lang ang gusto niyang ipagawa. Kasi kung marami kang gustong gawin at hindi mo maiisip na gawin ang gusto ng Panginoon, dahil marami tayong inaatupag na gagawain, hindi mo talaga gagawin sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, nakakalungkot talaga sa panahon ngayon. No, na ang Lord nagre-require, pero ang requirement hindi naman ganoon. Sabi nga, hindi naman siya burdensome eh. But He only requires for us to just know that He is Lord of us, the Lord of us. Siya talaga ang Panginoon ng buhay na ito. Biro mo, binigay niya na ang lahat-lahat sa atin, pero tayo hindi natin maibigay yung lahat-lahat sa atin sa Kanya. Hello? Tama? Kumbaga tayo, mas maraming reservation siya, walang ni-reserve. Again, hindi po ito pagsusumbat. Hindi pagsusumbat, pero pagpapaalala sa ating lahat, ito yung tamang pagtrato. Kung ang Diyos nagbigay, and He did not, kumbaga, shortchange us, hindi niya tayo, kumbaga, pinagdamutan, bakit tayo magdadamot sa Diyos natin? Amen? So let the dead bury the dead. Ang patay, ibilibing ang kanyang sariling patay. Ibig sabihin, patay na yan, dapat, sa atin, katulad kanina, si Sister Rina, may sinabi kanina, napunta sila sa, isang taon, uso sa atin yan, kasi marami tayong mga, tradisyon eh. Baban luksa, naka-isang taon na eh. So, may mga pagkakataong gano'n na because of our tradition, it has now become a reason for us to have to do something that is not the Lord's kumbaga, the Lord's calling for us to do. Hindi yun ang gusto niyong paggawa ng Panginoon, pero minsan ginagawa natin. Dahil sa tradition at yun ang nagiging reason natin. Marami naman ganyan na, again, I'm not judging, no? Sabihin ko sa inyo, sa totoo lang, ang pinakamahirap sa panahon ngayon ay yung pag sinabi mong salita ng Panginoon, walang ma-offend. Kasi pag sinabi mo kung anong katotohanan, masasaktan tayo talaga eh. Sinasabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. Sasabihin mo, hello, magtataas ng kilay, hello, patayin na nga dapat diba? Kaya nga, nauso din sa atin, happy birthday in heaven, hello, missing you,
You are still remembered. Thank God for those people that God has brought into our life. Again, we give them high respect. But higher respect is due unto God. Amen? We give high respect to those people God has brought to our lives. But we need to give more higher respect to the God who gives us the life and who gives the lives of those people to us. Pinadaan sa atin yung mga taong yon just to honor Him, but not to be an excuse. Amen? Kaya ngayong gabi, I want us to see this point. Okay? Ang point natin, siyempre, naka-incorporate yan sa anong yan. Yan. Naka-incorporate yan sa text natin tonight. Okay? So, gusto ko lang bigyan natin ng lalim kung ano ang kahulugan nito or bigyan natin ng direksyon. Bakit kailangan nating bigyan ng diin ang command ni Christ na ito sa atin. Follow me, and let the dead bury their own dead. Unang-una, dapat nating maintindihan, tayo po ay disciple. Okay? So, ang disciple, it essentially means follower. And Christ had asked, okay, these people who wants to follow Him, na kung ano ang requirement ko, gawin mo kasi follower ka eh. Yung pastor, napakatindi naman ng requirement ni Lord. Pero actually, yun talaga eh. No ifs and buts dyan eh. Ibig sabihin, nandoon na yung sinabi, yun ang dapat mangyari. Amen? Hindi natin pwedeng baliin yun. Kung tayo disipulo, tayo ibig sabihin, taga-sunod. And, sumunod dyan, sabi ganon, yan. Means to follow Jesus means not following anything else. Okay? When we say following Jesus, we are not to follow anything else. In our daily walk, siya lang. Sa ating pakikitungo sa ibang tao, siya pa rin. Ano man ang dealings natin sa araw-araw, siya lang. He is the determinant of what we do, where and when and how. Siya yung determinant sa lahat nga ng ginagawa natin. Saan tayo pupunta, kung kailan natin ginagawa ang isang bagay, kung paano natin ginagawa ang isang bagay, si Jesus ang dahilan. Amen? So dito, pag sinabing disciple, sentro si Christ sa mga buhay po natin. At siya ang dapat nasusunod. At siya ang determinant. Kung ayaw niya, huwag natin gawin. Pag gusto niya, yun ang mangyayari. Amen? So, He is the determinant of what we do, where, when, and how. And then, sabi nga nun, next is our overwhelming and overriding focus is on living as citizens of the kingdom of God. Yung overwhelming and overriding focus natin, okay, is to live as citizens of the kingdom of God. Kasi pag disciple ka ni Christ, tayo ay citizens of the kingdom of God. Yun yung nag-overwhelm sa atin. Yun yung nagsumasakop sa ating katauhan. Yan yung nag-override sa atin, yung mga decision-making natin. We consider that we are a citizen of the kingdom of God. Ibig sabihin, when we think of something, when we do something, and where we go, ang iniisip natin, kinukonsider natin, I am a citizen of the kingdom of God. Okay? Lahat ng dealings natin, kung sino man yung mga nakakasama natin,
We are to prove to them that we are really citizens. We are really to show to them, I am a part of the family of God. Pamilya ako sa Diyos. Hindi ako estranghero sa pamilya ng Diyos. So, anuman yung nire-require ni God sa atin, siyang ating ginagawa. Kaya nga, ayaw ng Panginoon na hiwalay tayo dito. Kaya nga, follow me and let the dead bury their dead, because we cannot really follow God if we have reservations. Pag may mga reservations tayo. And I want us to see this verse. Napakahalaga nitong verse nito. Okay? Luke 14, 26, tsaka 33. Tingnan niyo po ito. If anyone, okay, sabi ngayon, kung sino man comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Tapos pagdating sa 33, so likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Bigat, no? Biro mo, mismo sa salita, sa bibig ng Panginoong Yesus, sinabi niya, sinasabi mo gusto mong sumunod, pero eto ang aking requirement sa iyo. You want to come to me and follow me, learn to hate your father and mother. The hatred is not the literal hatred. It is more of yung nagbibigay ka ng space for you to know where to put yourself in. Ibig sabihin, the hatred that you have is that you wanted not to spend so much, or you are being so much influenced by these things that you are not concentrating on God Himself. So, you don't hate the father and mother, you don't hate your children or wife, your brothers and sisters, even your life, your own life, then we are not qualified as disciples. Bigat, no? Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon is that when we come to Him, we be like this. Alam niyo ba, paulit-ulit ko sinasabi ito, para tayong mga kabayo na may tapa-oo. Na kung tatakbo ka, yun lang ang direksyon mo. Ang nakikita mo, yun lang pupuntahan mo. Kung si Jesus lang talaga. And then yung verse 33, sabi, likewise, whoever of you does not forsake all. Kaya mo, meron, ito yung relationship ito. Yung naunang talata, mga karelasyon ito. Yung pangalawa, yung mga hinahawakan natin sa mundong ito. We don't forsake all that we have. We cannot be a disciple. Masyado nating niyayakap ang mga bagay-bagay sa mundo na alam natin these are all temporal. And it will never have eternal value. Kasi dito masasabi natin yung salita ng Panginoon na for where your treasure is, there your heart will be also. Diba ang gusto ng Panginoon? Ang investment natin sa langit. Pero we wanted to try to invest so much on earth where moth and rust will destroy, where thieves and so much bad people will destroy it and steal it from us. But the Lord wants us to know na mag-install tayo ng mga treasures in heaven. So, heavenly rewards is very important these days. Again, we see a lot of what is happening around us, and we are supposed to be alarmed. Dapat na-alarma na tayo. Hearing a lot of
bad news. So much bad news. And you cannot even concentrate on the good news, the gospel. Ito ang binigay ng Panginoon eh. Ito yung binigay ng Panginoon sa citizens ng kingdom ng Panginoon, ng the kingdom of God. And we cannot concentrate on this. We cannot be God's disciple. We are too much concerned about what will happen to our nation. Yes, God is concerned with what is happening to our nation. Ng pagkakagulo nila Presidente Marcos at Duterte. At nagkakagulo pati ang mga kababayan natin, kanya-kanyang dialogo. Ang mga balita na hindi magaganda, namatay ito, na-aksidente ito, nasunog ito. Yeah, yung mga unusual things that are happening around us. And I tell you, all these things must happen. Amen? Because Matthew 24, sinabi yan, these things must happen and then the end will come. But if we cannot learn to follow our Lord Jesus Christ and let the dead bury their own dead, then we cannot be a disciple. Tingnan niyo po next. Malapit na po, dalawang point na lang ako. Maikli lang naman ito. Okay. Yan, sabi nga nun, the point is that there is no comparison between the level of commitment we have for anything or anyone and our commitment to Christ. There is no comparison. Okay? Hindi pwedeng ipagkumpara ang level ng commitment natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo at kahit kanino sa commitment natin kay Kristo. Kasi minsan, ang ginagawa natin kung ano yung commitment natin sa mga ginagawa natin dito, parang pinapantay lang natin sa commitment natin kay Kristo. Or minsan, lesser pa nga yung commitment natin kay Christ. Tapos yung sumunod dyan, we have, this is a big reminder to us. We have to follow our King at all times, in all places, without what? Reservation or exception. So, kung iisipin po natin, tayo pong lahat ay dapat responsible sa ganitong pamumuhay. Dahil hindi po natin makikita ang ganda talaga ng buhay kung tayo po ay estranghero sa ating hari, sa hari ng mga hari. Tapos ang commitment natin, ang level ng commitment natin kay Christ, sa ating Panginoon, hindi ganong katindi. Para bang mababaw tayo. Hindi tayo kaseryoso sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Kaya, ang ating karanasan sa Kanya ay mababaw din. Di ba tayo nagtataka na kumbaga, palasimba ka naman, palasimba naman tayo, nagawa naman tayo, pero minsan, doon lang tayo committed sa mga ganon. Pero yung commitment natin mismo kay Christ, kasi nasusubukan yan Committed ba ako talaga sa Panginoong Jesucristo? Minamahal ko ba talaga siya sa buhay na ito? Susunod ba ako kapag sinabi niya, gawin ko to? Kumbaga, kahit na alam kong mapapahiya ako, masasaktan ako, gagawin ko pa rin ito. Kasi alam ko yung purpose, bakit ako nandito Hindi para sa aking sariling, satisfaction para masatisfy siya. Kapag nasatisfy siya, masasatisfy din ako. Amen? So, He wants us to really come out to be a disciple. A disciple, a follower. A true follower of the Lord Jesus Christ. So, that is a command of Christ. Follow
Christ and let the dead bury their dead. It is a commitment. Ito po'y commitment na pinapaalala niya sa ating lahat. Okay, hindi ito para tayo ay, kumbaga, mahigpitan, kundi para paalala sa atin. Ayaw ni Lord na maging legalistic eh. Gusto niya i-treat natin yung kanyang mga kondisyones at yung mga utos na spiritually. Kasi pag naging legalistic, flesh yan eh. Flesh po yan. Laman po yan. Hindi ako magagalit. So pipilitin ko to, pipigilan ko yung sarili ko. Pero pag sa Panginoon, sa banal na Espiritu, nasusuppress. Tapos may pinagagawa ang Panginoon. Hindi tayo nahihirapan kasi alam natin, inaalaw natin siya na malaya, na makakilos. So, again, marahil may mga pagkakataong inaalis tayo ng Panginoon sa mga comfort zones talaga natin. Which is totoo naman. Tulad ng mga talata sa Luke 14 kanina. Comfort zones yun eh. Mga bagay na gustong-gusto natin gawin, gustong-gusto natin i-fulfill, okay naman po lahat yun. Hindi naman against si Lord dun eh. Pero when we know that we know na kumbaga ay na-stock up na tayo doon, we begin to so much addicted na tayo doon sa mga bagay na yon na malayo sa kalooban ng Diyos. Doon tayo nadi-disqualify. So, ang gusto ng Panginoon is that we come out not disqualified but always qualified. Because in the end, lahat tayo harap sa Panginoon, we will give an account. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. And I don't want to, again, bring fear to everyone, but there will be a judgment seat of Christ, a white throne judgment, where everybody will face God and will give an account to what we do. Whatever we do, whether bad or good yan, we will give an account. But, siyempre, pinakamasarap na experience ay pagharap natin mismo sa Panginoon natin, sa Diyos natin, ay we gain a lot of crowns. Welcome. Well done, you good and faithful servant. And at the same time, pagdating mismo ng white throne judgment, we are receiving crowns from mismong sagad natin, which is parang ceremonial graduation na binibigyan, pinuputuan ka ng mga corona na, you have done this, you have qualified for this, and I will bless you together with our God. That is the best thing. While on earth, let us just prove that we are really citizens of the kingdom of God. Amen? Follow me and let the dead bury their dead. And I pray, ma-embrace po natin ito. Isang command lang po ito ni Kristo. And this is the 57th, no? Pang 57 na ito. Series number 25. So, pag nagkaroon tayo pag natin yung connect group natin, iisa-isahin ulit po natin itong mga lessons na ito from the top. And you will have your group and you will be discussing one by one kung ano ang mga principles or commands of Christ, kingdom living. Amen? Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Well, paalala lang po na
ang ating pagsunod sa Panginoon ay hindi dapat sa pilitan, kundi siyempre sa malakas na pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin. Dahil minsan nagsasalita ng Diyos sa atin, hindi pa rin natin pinakikinggan. As He speaks, let us hear, let us act on or respond. Mag-respond po tayo sa panawagan ng Panginoon sa atin to do something. Doon sa Kanya nire-require sa atin. And I believe mabibless tayo sa pag-follow natin, obey natin sa Kanya. Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless you, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Muli mo kaming kinakatagpo sa iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, kami pong lahat ay masusubukan para malaman kung talaga kami tagasunod mo. Aking dalangin, O Diyos, huwag kaming mabigo na sumunod sa iyo. Kung ano po yung nire-require mo sa amin, siyang aming gagawin. Hindi kami mapupuno ng mga dahilan o rason at i-delay namin yung pagsunod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba, pagpasakop. Always willing and will always be found by you, obedient, sumusunod sa iyong mga gusto. Ngayong gabi, pinakita mo sa amin ang iyong requirement, ang iyong command, ang iyong utos. At alam namin, hindi mo sasabihin ito para mabigatan kami. Binigkas mo ang lahat ng ito. Pinaalala mo sa amin ang lahat ng ito para makapangyari at tunay na malugod ka sa buhay na binigay mo sa amin. Nakinabang kami sa mga pagpapala. Nakinabang kami sa mga pagmamahal. Nakinabang kami sa mga tagumpay na iyong nakamtan at nais mo magpatuloy ito sa amin. Ngayong gabi, O Diyos, patuloy na ang banal mong Espiritu, ang malayang makakilos po sa buhay naming lahat at hindi kami magpadala sa impluensya ng laman na ito. Kahit na alam namin minsan malakas ang impluensya. Pero aming dalangin, let your Spirit move strongly and powerfully in each and every one of us so that together we will be really a disciple and a citizen of the kingdom of our God. Tonight, Lord, you will have your way. You will always take your place. Help us to follow. And Lord, patuloy na ilagay mo sa puso't isipan namin, susunod kami. Ano man ang nire-require mo, susunod kami, hindi kami magre-resist. Hindi namin i-reject kung ano ang nire-require mo. Gagawin po namin ito para sa iyong kaluguran, para sa iyong kaluwalhatian. At naniniwala kami, ang iglesyang ito, ang LPBC, you will always find people who are faithfully obeying you and following you, Lord God, all the way. And we are not just being so mindful of all the excuses, but we are mindful of pleasing your holy name always. Thank you so much, Lord God, for this wonderful evening. Patuloy kang kumilos sa aming iglesia, sa bawat isa, sa bawat pamilya. Sa gabing ito, nakasama po namin ang bawat isa. Patuloy na maranasan ng naming lahat ang iyong masaganang pagpapala.
ang umaapaw mong, ang iyong maapaw na biyaya. At salamat, O Diyos, patuloy namin maranasan ang kaluwalhatian mo sa aming lahat, sa aming pamilya. Bless LPBC, make us a blessing continuously, and Lord, be glorified. Lord, be lifted high. Lord, be exalted. Lord, be magnified. You are an amazing and a wonderful God. You alone are worthy. You alone are worthy, God. Salamat po sa iyo. Purihin ka sa gabing ito. Ang mga salita mo'y hindi babalik sa iyo nang walang kabuluhan. Ito po'y makakapangyari at ito po'y mananagana sa aming lahat. We give you all the praises. We give you all the honor. We love you, Lord. You will keep us all safe and you will cover us with your precious blood. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Well, good evening sa bawat isa. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing, and your life will be a blessing to many lives. In Jesus' name, amen and amen. Take time po tayo mag-pray. Hallelujah. Good night po.